Magandang araw sa inyong lahat, mga kadya. Ako si Ricardo. 72 na ako ngayon. Marami na akong nakitang ulan. Marami na akong nalutong putahe. At marami na akong bansa na napuntahan. Pero sa lahat ng biyahe ko, ang pinakamakulay, pinakamasaya, at pinakamasakit ay ang biyaheng pabalik sa sarili kong bayan. Sabi nila, ang buhay daw ay parang isang set menu sa isang fine dining restaurant. May appetizer na puno ng pananabik, may main course na mabigat at nakakabusog, at may dessert na matamis para tapusin ang gabi. Ang akala ko, ang dessert ko ay ang tahimik na pagreretiro sa Quezon City. Pero nagkamali ako. Ang dessert na ibinigay sa akin ng tadhana ay mas matamis pa sa inaakala ko. Ngunit may kasamang pait na hanggang ngayon ay nalalasahan ko pa rin. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking Sophie at ng aming anghel na si Gabriel. Taong 2013 nang magpasya akong magretiro. 20 taon din akong nagtrabaho bilang chef sa isang malaking hotel sa Toronto, Canada. Masarap ang buhay doon, sibilisado, malamig. Pero habang tumatanda ako, mas lalong hinahanap ng katawan kong init ng Pilipinas. Yung init ng araw at yung init ng pagtanggap ng kapwa Pilipino. Bakit ako tumandang binata? Simple lang, inuna ko ang pamilya. Ako ang panganay sa amin na magkakapatid. Nung namatay ang tatay ko, nasa 20 anyos pa lang ako. Sa akin naiwan ang responsibilidad. Nagtrabaho ko sa Maynila, tapos nakakuha ng pagkakataon sa Canada. Lahat ng kinikita ko, pinapadala ko sa Pilipinas. Napagtapos ko ang mga kapatid ko. Yung isa, engineer na sa Dubai. Yung dalawa, nurse sa US. Ang mga pamangkin ko, halos lahat may degree na rin. Masaya ako para sa kanila. Pero habang sila ay nagtatayo ng sarili nilang mga pamilya, ako naman inaiwang mag-isa sa Canada. Kasama lang aking mga pots and pans. Noong mga 50 na ako, naisip ko, Ricardo, oras na para sa sarili mo naman. Kaya noong 2013, pagkatapos makumpleto ang lahat ng papel para sa aking pensyon, bumalik ako sa Pilipinas. Bumili ko ng isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Malaki ang bahay para sa isang tao, pero gusto ko ng espasyo. Nangarap ako na baka balang araw, bisitahin ako ng mga pamangkin ko doon. Ang naging routine ko ay simple lang. Gigising ng maaga, magdidilig ng halaman, mamamalengke sa Commonwealth Market, magluluto ng masarap na tanghalian, matutulog ng hapon, at sa gabi ay manonood ng TV o magbabasa. Payapa, masyadong payapa. Minsan, sa sobrang tahimik ng bahay, naririnig ko rin ang tibok ng sarili kong puso. Isang malungkot na tibok. Hulyo ng 2015. Tag-ulan noon. May inasikaso akong mga papeles sa Maynila, malapit sa Quiapo. Pagkatapos kong maayos ang lahat, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumilong ako sa isang maliit na karinderya. Habang nandoon ako, nagkakape. Napansin kong isang babae na nakatayo sa tapat ng isang saradong tindahan sa kabilang kalsada. Wala siyang payong. Basa ng suot niyang lumang t-shirt at maong. May dala siyang isang plastic na bag, tila garbage bag, na punong-puno ng gamit. Nakayuko siya, parang umiiyak, parang nawawala. Sa edad kong yon, marami na akong nakitang hirap ng buhay. Pero mayroon sa babaeng yon na kumuha ng atensyon ko. Hindi siya mukhang palaboy na sa lansangan lumaki. Mukha siyang taong galing sa isang maayos na buhay, ngunit biglang itinapon. Hindi ko natiis. Binayaran ko ang kape ko. Kinuha ang payong ko at tinawid ang kabilang kalsada. Neng, tawag ko sa kanya. Tiningala niya ako. Doon ko unang nakitang mga mata ni Sophie. Namumula sa kakaiyak. May bakas ang matinding pagod at takot. Maganda siya, kahit madungis. Siguro nasa 25 anyos pa lang siya noon. Basa ka na, baka magkasakit ka. Halika muna sa karinderya. Yaya ko.
Sa una, natatakot siya. Pero siguro nakita niya sa mukha ko na wala akong masamang intensyon. Sumunod siya sa akin. O-orderan ko siya ng mainit na mami at kanin. Grabe ang gutom niya. Parang ilang araw na siyang hindi kumakain ng maayos. Doon niya sinabi ang pangalan niya. Sophie. Taga-probinsya siya. Namatay ang mga magulang niya. Noong teenager pa siya. Kaya dinala siya ng isang kamag-anak dito sa Maynila. Ang akala niya, papag-aralin siya. Pero ang nangyari, ginawa siyang katulong. Hindi lang yon, sinasaktan siya kapag nagkakamali. At minsan, may masasamang nangyayari na hindi niya diretsang masabi sa akin. Pero naramdaman ko na panginginig ng boses niya. Nakatakas siya noong umagang yun, pagkatapos niyang saktan ng kanyang tiyahin dahil nabasag niyang isang baso. Wala siyang pera. Wala siyang kakilala sa Maynila. Nakinig lang ako habang kumakain siya. Kumukulo ang dugo ko sa naririnig ko. Pero kasabay niyon ay ang matinding awa. Isang chef ako. Ang trabaho ko ay pakainin at bigyang ginhawa ang mga tao. At ang babaeng ito sa harap ko ay nangangailangan ng higit pa sa pagkain. Wala ka bang mapupuntahan? Tanong ko. Umiling siya habang umiiyak. Wala po, Lolo. Baka po bumalik na lang ako sa probinsya namin. Lalakarin ko na lang po siguro. Natawa ko ng kaunti sa sinabi niyang, Lolo. Huwag kang magalala. Hindi ako ganoon katanda. Biro ko pa para pagaanin ang loob niya. At hindi mo pwedeng lakarin ang probinsya mo mula rito. May isang malaking bahay ako sa Quezon City na walang laman kundi ako. Mayroon siyang pangailangan. Simple lang naging solusyon sa utak ko. Ganito, Sophie. Sabi ko. Hinawakan ko ang kamay niyang nanginginig sa ibabaw ng mesa. May bahay ako sa QC. Malaki yun. Mag-isa lang ako. Kung gusto mo, pwede kang tumira doon. Hindi kita aabusuhin. Ang gusto ko lang, tulungan mo ako sa gawaing bahay. Maglinis ka, maglaba, at samahan mo ako sa pamamalengke. May sweldo ka rin. Sapat na para makapag-ipon ka kung gusto mong bumalik sa probinsya balang araw. Ano sa tingin mo? Tinignan niya ako ng matagal. Parang sinusukat kung nagsasabi ko ng totoo. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa na may kasamang takot. Pero sa huli, tumango siya. Salamat po. Salamat po talaga. Sabi niya. Sabay yuko at humagulgol na naman. Doon nagsimula ang bago kong kabanata. Hindi ko alam noon na ang pagdadala ko kay Sophie sa bahay ko ay ang pinakamagandang desisyon na gagawin ko sa buong buhay ko. Unang buwan ni Sophie sa bahay, naging normal ang lahat. Siya ang kasambahay. Ako ang amo. Binigyan ko siya ng sarili niyang kwarto. Bibilhan ko siya ng mga bagong damit at gamit. Nung una, nahihiya pa siya. Laging nakayuko. Laging nagmamadaling matapos ang trabaho. Pero unti-unti, nagbago ang lahat. Dahil siguro nakita niya na hindi ako mapanakit, na tinatrato ko siya ng may respeto. Lumabas ang tunay niyang pagkatao. Si Sophie ay isang sunshine. Masayahin siya, palakwento, at maalaga. Marunong din siyang magpatawa kahit na ang mga jokes niya ay corny minsan. Pero ang pinaka na-appreciate ko ay ang interest niya sa pagluluto. Noong nalaman niyang chef ako, namangha siya. Siya po kayo sa Canada? Wow! Sabi niya, habang pinapanood akong maghiwa ng sibuyas ng may bilis at katumpakan. Sinimulan ko siyang turuan, hindi lang ng mga simpleng putahe, kundi pati na rin ng mga teknik na natutunan ko sa ibang bansa. Naging assistant ko siya sa kusina. Ang dating tahimik kong kusina ay napuno ng tawanan, ng tunog ng nagigisang bawang, at ng amoy ng masasarap na pagkain. Doon ko napansin, hindi na lang siya kasambahay para sa akin. Siya nang naghahanda ng kape ko sa umaga, tinitiyak na nakaplantsa ang mga damit ko, at kapag sumasakit ang rayuma ko sa tuhod, siyang nagmamasahe nito na may kasamang pag-aalala. 5 buwan matapos siyang dumating, Pasko ng 2015. Ang mga kapatid ko ay abala sa sarili nilang mga pamilya, kaya si Sophie lang ang kasama ko.
Nagluto kami ng bonggang Noche Buena. Habang kumakain kami sa harap ng hapagkainan na puno ng pagkain, biglang nanahimik si Sophie. Bakit Sophie? May problema ba? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. May luha sa gilid ng mata. Wala po. Ngayon lang po kasi ako nakaranas ng ganitong Pasko. Yung may kasalo. Yung may nagmamalasakit. Yung may handa. Akala ko po kasi habang buhay na akong magiging malungkot. Naramdaman kong kirot sa dibdib ko. Sa edad kong iyon, akala ko'y immune na ako sa emosyon. Pero ang pag-iyak ni Sophie ay tumitira direkta sa puso ko. Tumayo ako, lumapit sa kanya, at niyakap ko siya. Isang yakap ng pang-aaliw. Pero noong niyakap ko siya, naramdaman kong bilis ng tibok ng puso niya. At ang puso ko na akala ko'y pagod na, ay biglang nagwala. Hindi ko alam kung sinong unang humalik. Siguro ako, siguro siya. Pero noong gabing iyon, sa ilalim ng ilaw ng Christmas tree, na walang agwat ng aming edad. Hindi na ako ang 62 anyos na retired chef at hindi na siyang 25 anyos na kasambahay. Dalawang kaluluwa na lang kami na naghahanap ng pag-ibig at kalinga. Ang mga sumunod na buwan ay ang pinakamasaya sa buhay ko. Naging mag-asawa kami ni Sophie. Kahit walang papel, hindi ko pinansin ang bulong-bulungan ng mga kapitbahay. Matandang nagbabata-bataan, sabi ng ilan. Gold digger, sabi ng iba tungkol kay Sophie. Pero wala kaming pake. Alam namin ang katotohanan. Mahal namin ang isa't isa. Binigyan ni Sophie ng kulay ang dati kong itim at puting buhay. Siya ang gumigising sa akin ng may halik. Siya ang nagpapasaya sa akin kapag malungkot ako. At higit sa lahat, siya ang tapat na nagmamahal sa akin. Hindi dahil sa pera ko, kundi dahil sa kung sino ako. Marso ng 2016, may balita si Sophie. Laging nahihilo, laging nagsusuka. Bumili kami ng pregnancy test. Noong nakita namin ang dalawang guhit, napaupo ako sa sopa. Parang umiikot ang mundo ko. Magiging tatay ako? Sa edad kong yon, labis ang kagalakan ko. Akala ko'y tapos ng oras ko para magkaroon ng sariling anak. Akala ko ang papel ko sa mundo ay maging tito o lolo lang. Pero binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na maging isang ama. Plinano namin ang lahat. Magpapakasal na kami sa West. Aayusin ko ang mga papeles niya para maging legal ang lahat. Bibilhan namin ng mga baby clothes. Aayusin ang kwarto ng bata. Punong-puno kami ng pangarap. Ngunit sa gitna ng aming kaligayahan, may dumating na pait. Bilang bahagi ng pagpapakasal namin, kinuha kong mga papeles niya. Doon ko nalaman, Sophie was younger than she led me to believe. Siguro dahil sa takot na hindi ko siya tanggapin noon, or maybe she just didn't know herself. She was only 22, not 25. A 40-year age gap. It was huge. For a moment, it bothered me. Pero noong nakita ko ang pagmamahal sa mata niya, habang hinahawakan ng tiyan niya, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Hindi nasusukat sa edad ang pag-ibig. Pero hindi lang yun ang nalaman ko. Noong dalhin ko siya sa OBGYN para sa unang check-up, may napansin ng doktor sa kanyang medical history at sa tibok ng puso niya. May malubhang karamdaman sa puso si Sophie. Isang congenital heart defect na hindi naagapan noong bata pa siya. Sabi ng doktor, ang pagbubuntis ay isang malaking panganib para sa kanya. Ang puso niya ay masyadong mahina para kayanin ang stress ng pagdadalang tao. Pinayuhan kami ng doktor na maging handa sa anumang mangyayari. Nung gabing yun, pagka-uwi namin, pareho kaming hindi makapagsalita. Nakaupo lang kami sa kama, magkahawak kamay. Ang takot ay bumalot sa amin. Takot na baka mawala si Sophie. Takot na baka hindi kayanin ng sanggol. Ricardo, bulong ni Sophie, may luha sa mata. Natatakot ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Sophie. Gagawin kong lahat. Hahanap tayo ng pinakamagaling na doktor. Hindi kita pababayaan.
Naging matatag kami para sa aming magiging anak. Tinuring kong isang misyon ng bawat araw. Sinigurado kong kumakain si Sophie ng masusustansyang pagkain. Kumuha ko ng espesyalistang doktor para sa puso niya. Bawat check-up, bawat ultrasound, kasama ko. Ang pagbubuntis ni Sophie naging maselan. Noong nasa ika-7 buwan na siya, kailangan na siyang makonfine sa ospital dahil nahihirapan na siyang huminga. Nakikita ko ang hirap sa kanyang muka, ang pamumutla ng kanyang balat. Pero sa tuwing titingin siya sa akin, ngumingiti pa rin siya. Kaya ko to, Ricardo, para sa baby natin, sabi niya. Nobyembre ng 2016, dumating ang oras. Noong due date niya, humina ng hustong tibok ng puso ni Sophie. Hindi na siya pwedeng manganak ng normal. Kailangang isagawang isang emergency C-section. Hinatid ko siya sa pintuan ng operating room. Hindi ako pinayagang pumasok. Ang huling sandali na nakita ko siyang gising ay noong hawakan ko ang kamay niya bago siya ipasok. Mahal kita, Ricardo. Alagaan mong anak natin, sabi niya. Sabay pikit ng mata habang nagpapatuloy ang anesthesia. Doon sa labas ng OR, mag-isa ko. Nananalangin ako ng buong puso. Hindi ko na inisip ang pera. Kahit ubusin ko ang lahat ng ipon ko, basta maligtas lang silang dalawa. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang doktor. Mr. Ricardo, congratulations, it's a healthy baby boy, sabi ng doktor. Nakahinga ako ng maluwag. Pumasok ako sa nursery para makita ang anak ko. Napakaliit niya. Napakaganda. Pinangalanan namin siyang Gabriel, ang pangalan ng Arkanghel na nagdadala ng magandang balita. Pero ang magandang balita ay panandalian lang. Pagkatapos ng operasyon, dinala si Sophie sa ICU. Dahil sa panghihina ng kanyang puso, nagkaroon siya ng komplikasyon. Hindi na siya nagising mula sa anesthesia. 3 araw ko siyang binantayan sa ICU. Nakakabit siya sa iba't ibang makina. Hindi ko siya makausap. Hinawakan ko lang kamay niya. Kinakantahan siya ng paborito niyang kanta. Nagkwekwento tungkol kay Gabriel. Sophie, gising na. Gusto ka nang makita ni Gabriel. Ang ganda ng anak natin. Kamukhang kamukha mo, sabi ko habang humahagulgol. Ngunit noong 3 gabi, ang makina ay nag-flatline. Hindi ko malilimutan ang pakiramdam ng sandaling iyon. Parang gumuho ang mundo ko. Parang tinanggalan ako ng hangin sa baga. Nawala ang aking Sophie, ang aking sunshine, ang aking pag-asa, ang aking asawa. Naiwan akong mag-isa sa ospital, kasamang isang bagong silang na sanggol at isang pusong durog na durog. Matapos ilibing si Sophie, bumalik ako sa bahay ko sa Quezon City. Ang bahay na dating puno ng tawanan at amoy ng pagkain ay biglang naging malamig at tahimik. Mas matahimik pa kaysa noong bago dumating si Sophie. Ngunit may isang bagay na nagpabago sa lahat. Ang iyak ni Gabriel. Si Gabriel ang dahilan kung bakit hindi ko sinukuan ng buhay. Siya ang buhay na alaala ni Sophie. Sa bawat ngiti niya, sa bawat tawa niya, nakikita ko si Sophie. Ang mga mata niya ay eksaktong kopya ng mga mata ng kanyang ina. Hindi naging madali ang maging single father sa edad ko. Mahirap magpalit ng diaper habang sumasakit ng rheuma. Mahirap magtimpla ng gatas sa madaling araw habang inaantok. Pero kinaya ko. Kinaya ko dahil mahal ko ang anak ko. Ngayon, si Gabriel ay nasa grade 3 na. Matalino siya, masayahin, at tulad ng kanyang ina, mahilig din siyang magpatawa. At ang pinaka na-appreciate ko, tulad ng kanyang ama't ina, mahilig din siyang magluto, lalo ng mga pastry. Bawat Pasko, nagluluto kami ni Gabriel ng mga putahe na paborito ni Sophie. Kinukwentuhan ko siya tungkol sa kanyang ina, kung gaano siya kaganda, kung gaano siya kabait, kung gaano niya kami kinalinga. Bagamat mag-isang itinataguyod ang anak, payapa ang puso ko. Wala akong pinagsisisihan. Dahil sa maikling panahon na kasama ko si Sophie, naranasan kong mahalin ng tapat at maging isang ama.
Iyon ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Ang kwento ni Sophie ay nananatiling inspirasyon sa akin at sana sa inyo rin na nakikinig. Kayo mga kadya, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Ricardo? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Salamat sa pakikinig sa aking confession. Hanggang sa susunod, Ja Confession.